Sa narinig, ay hindi mapigilan ni Kenji na umigting ang kanyang panga. Dahil pakiwari niya ay naapakan nito ang kanyang pagkalalaki. Apektado siya sa mga salitang ginamit at paghahamon ni Maki sa kanya. Kung wala lang si Andrea sa kanyang poder, ay paniguradong kanina niya pa ito sinugod at inutas. Umigting pang lalo ang panga na halatang nabubuhay na ang dugo ng pagiging masamang damo niya sa nakaraan. Trigger iyon ni Maki at hindi niya maiwasang kumulo ang kanyang dulo na animo ay nag-uumalpas na kumawala at ipakita ang tunay na siya. Napabuga na siya ng hangin. Kailangan niyang kumalma dahil sa kay Andrea. Iyon lang din ang naging reaksyon ng lalaki kahit na sobrang nanggigigil na siya. Tuloy-tuloy ang palitan nila ng putok. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Kenji si Andrea doon sa isa niyang tauhan na bakas sa muka ang pagkagulat kung bakit ginawa iyon ng amo niya gayong hindi pa tapos ang laban. Tumalong ka sa tubig, but make it sure na hindi mo mabibitawan si Andrea. Ikaw ang magdadala sa kanya sa labas ng ship. Sundin mo ang gusto ko. Ayaw kong marinig ang magiging reklamo mo sa inuutos ko. Naguguluhan siyang tiningnan ng tauhan. Hindi makapaniwala sa utos na ginagawa nito ngayon. Pero Mr. Barwell, wala nang pero-pero. Gawin mo ang inuutos ko. Tumalon ka at isama mo si Andrea. Iligtas mo bata. Oras na may mangyari sa kanyang masama, ikaw ang mananagot sa akin. Panlilisik pa ng mga mata ni Kenji sa kanyang tauhan na parang naputulan na ron ng dila. Alam niyang hindi niya rin ito pwedeng suwayin. Kung tutuusin ay pwede namang si Kenji ang gumawa ng bagay na iyon. Ngunit dahil sa mga salita ni Maki, ay na-challenge doon ang lalaki. Kung kaya naman gusto niya makipagtuos dito at patunayan na sa kanilang dalawa, siya ang mas magaling. Ayaw niyang maapakan ito ang kanyang ego. Kumbaga, ay matira ang matibay sa kanilang dalawa. Hindi siya papayag na hindi ito mahuli. Kahit na nag-aagaw pa siya ng buhay upang managot sa batas sa mga kasamaang ginawa nito sa asawa niya. Pananagutin niya ang lalaki. Kailangan itong mabulok sa bilangguan hanggang sa kanyang pagtanda. Pagbayaran ng lahat. Daddy! No! Gusto ko sa'yo, Daddy! Iyak ni Andrea. Nang humigpit ang karga sa kanya ng tauhan ni Kenji, parang pinipiga na naman ang puso ni Kenji sa itsura ng bata. Ngunit pilit niyang iwinaglit sa isipan nito. Hindi siya pwedeng maantig ang damdamin. Kailangang maibaba ang bata at mailayo ito agad doon. Kalma Andrea, hindi ka pababayaan ng taong yan. Magkikita tayo mamaya. Bariin ang naging iling ni Andrea na pilit na inaabot ang kamay kay Kenji upang muli siyang kunin ito. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng kanyang mga luha. Wala na rin halos boses ang bata sa sobrang pag-iyak. Pagbaba niyo sa tubig at nakaahon na kayo, dalhin mo rin siya agad sa van kung nasa ang asawa ko. Ano man ang mangyari, huwag mong pabababain doon ang asawa ko. Hanggat maaari ay ilayo mo sila sa lugar na to. Dalhin mo na sila sa police station kahit nahadlangan pa yun ni Britney. Are we clear? Labag man sa kalooban ng tauhan ay tumango na rin ito upang matapos na iyon. Naniniwala siya na may magandang plano ang kanyang amo. Naniniwala rin siyang magtatagumpay ito. Sa plano ni Kenji na pakikipaglaban kay Maki ay paniguradong hindi sila mapapansin sa gagawin nilang pagbaba sa tubig. Magpo-focus sila kay Kenji sa mga sasabihin nito kung kaya masisigurado nila ang kaligtasan ni Andrea. Talaga? Maki na walang bayag? Kaya mo na ako? Simula ni Kenji na pakikipag-usap dito na pilit nilalakas na ng boses at binubuo. Bakit kailangan mong idamay ang inosenteng bata dito? Ibig sabihin lang nun ay isa kang duwag. Kailangan mo'y mapagtaguan para makuha ang gusto mo. Nakakaawa ka naman. Wala kang binatbat sa galing ko. Tanggalin mo ang mga tauhan mo at magtuos tayong dalawa. Uminit ang bunbunan ni Maki nang marinig ang sagot ni Kenji sa kanya na inaalipos na siya sa pandinig ng maraming mga tauhan nila. Sa galit niya ay nagpaulan pa siyang muli ng mga bala sa pwesto na alam niya kung saan si Kenji nagkukubli. Gigil na ubusin ang lahat ng bala ng kanyang baril sa lalaki. Hayop ka? Mga agaw ka? Papatayin kita sa araw na to. Inutil na Kenji Barwell. Malakas na humalakhak si Kenji. Napagtanto niya na malamang napaimbestigahan na siya ni Maki. Kaya ka hindi pinakasalan ng asawa ko eh. Mahina kang nilalang. Wala kang malang apil at karisma. Sinenya sana ni Kenji ang tauhan na may karga kay Andrea na simulan ng gawin ang plano nila habang distracted pa ang grupo ni Maki sa pakikipag-usap sa kanya. Sumunod naman ito sa kabila ng paulit-ulit na pagwawala ni Andrea dahil ayaw niyang iwanan doon ang ama. Nagbulag-bulagan si Kenji at nagbingi-bingihan sa hinain ni Andrea kahit parang papanawa na siya ng ulirat sa sakit na nakikita niya. Ginamit ka lang niya.
Ginawa ka lang niyang sandalan noong mga panahong nagbabawi siya ng lakas. At akong naging masama sa paningin niya noon. Muli niyang binalikan dahil nagbago ako. At syempre, mahal niya pa rin ako. Narinig mo? Mahal na mahal ako ng asawa ko. Pinakasalan niya ako ulit, hindi ba? Papatayin kita! Demonyo ka! Paos ng sigaw ni Maki na muling nagpaulan sa may pwesto nila ng bala. Mga agaw ka? Kukunin ko siya sa'yo. Mapupunta sa mga kamay ko ang asawang iniingatan mo. Mangarap ka pa, Maki Valencia. Sige lang, libre lang naman yan. Taasan mo pa. Pilit na isiniksik ni Kenji ang kanyang katawan sa mas dumaming lumilipad na bala patungo sa kanilang pwesto. Ilan sa mga tauhan niya ang natamaan at ang iba pa sa kanila ay binawian na ng buhay. Sa kabila ng pag-iingat niya at ng mga tauhan sa kanya, nahagi pa rin ng ligaw na bala ang kanyang isang binti. Mariin na siyang napapikit ng mga mata. Tanawi na nakita ni Andrea bago sila tuluyang nagpatihulog sa tubig ng tauhan ni Kenji na pinagbilinan. Hindi na nakasigaw doon ang bata dahil sa pagtalo ng lalaki. Bring it on! Dahil kung hindi mo ako mapapatay, sisiguraduhin kong ikaw ang uutasan ko ang buhay. Tinanong ni Kenji ang kanyang tauhan sa ibaba at nakita niyang nasa tubig na sila. Hawak pa rin ito si Andrea. Lumalangoy na sila patungo sa bangka ng mga pulis na naghihintay sa gilid nang hindi pa rin napapansin ang kampo ni Maki. Nangilid ang kanyang luha mula sa nagiinit niyang mga mata. Batid niyang makakaligtas na ang bata at magkikita na silang mag-ina. Masaya na siya doon. Ang tanging problema na lang niya ay ang pagdakip kay Maki na mabigyan naman ito ng parusang nararapat. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang damit at ipinatali niya iyon sa tauhang kasama niya sa kanyang sugat na panay ang labas ng dugo. Nakabaon pa sa binti niya ang bala na hindi alintana ang sakit. Tiniis niya ito. Mr. Barwell, bakit hindi na lang po tayo tumalon at umeskapo? Mas makakabuti pong umatras tayo. Yun din ang sabi ng backup. Unahin natin to. Marami pa naman pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Ganun na lang ang iling ng ulo ni Kenji. Hindi tayo aatras. Kailangan natin siyang mahuli anuman ang mangyari. Mr. Barwell, pwede naman pong gawin natin yun sa ibang pagkakataon. Total nakuha na natin ang anak nyo. Kung hindi agad magagamot ang mga tama nyo, baka ikaw naman maubusan ng dugo. Pinag-isipang mabuti ni Kenji ang sinabi ng kanyang tauhan na makakabuti nga naman sa kanilang lahat. Maisasalba niya pa ang iba sa kanilang nakatakdang mapahamak at masugatan kung patuloy silang nakipaglaban sa grupo ni Maki. Tama nga naman ito kung pakakaisiping mabuti iyon. Mayroong punto. Kung hindi rin nila madadakip si Maki sa gabing iyon, maaari pa nilang gawin ang bagay na iyon sa ibang pagkakataon. Subalit sayang din naman ang pagkakataon ngayon kung palalampasin. Nandun na sila kaharap na ang lalaki. Kung ipagpapaliban pa ang lahat at iasa sa ibang pagkakataon, paano kung wala ng next time roon? Ang mahalaga ay nakuha na natin ang bunsong anak mo, Mr. Barwell. Ligtas, walang malalang pinsala. Yun na lang munang isipin natin. Huwag natin ipilit ang hindi pwede. Muli pang kumbinsi sa kanya ng tauhan na nakatanaw ng katiting na pag-asa na papayag sa mungkahi niya si Kenji. Sa kalagayan din ni Kenji ay naisip niyang tama nga yatang sundin ang mungkahi ng kanyang tauhan. Hindi sign ng pagsuko ng kaduwagan o pagiging isang mahina niyang nilalang. Ibig lang sabihin noon ay kailangan niyang pahalaga ng buhay na meron siya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nawawala ng silbi ang sakit na kanyang ininda kung may masama pang mangyari sa kanya. Nakaligtas nga ang anak, baka siya naman ang hindi. Isa pang malaking suliranin iyon na mag-iina na maiiwan niya. Mahihirapan silang bumangon. Alright, aatras tayo. Napipilitang usal niya. Lumiwanag ang muka ng kanyang mga tauhang kasama sa sitwasyon sa mabilis na pagpayag ni Kenji. Ang buong akala nila ay papairalin na naman ito ang pagiging matigas ng ulo at hindi ikokonsidera ang buhay ng kanyang mga tauhan. Maraming salamat kung ganun, Mr. Barwell. Samantala, hindi na nakapagpigil pa si Britney na mas mag-alala nang manahimik ang sigawan na kanyang naririnig kanina sa magkabila ng grupo. Hindi niya gaanong naririnig iyon, pero may kaunti doon ang naiintindihan niya. Sa palitan nila na maanghang na salita, ay 100% siyang sigurado na pihadong hindi pa nakukuha ni Kenji si Andrea sa mga kamay ni Maki, na hindi niya rin alam kung saan itinago at dinala ng lalaki. Come on, mighty Kenji Barwell, magpakita ka sa akin. Kung ganyan ka naman pala mag-isip at matapang, wala kang inaatrasan, di ba? Show yourself! Ipakita mo ang kayabangan mong taglay. Habang inaayos na ng mga tauhan ni Kenji ang gagawing pagtalo ng kanilang grupo upang tumakas, ay taliwas naman doon ang nararamdaman
at naglalakbay sa isipan ni Britney na hindi kalayuan ang pinagtatago ang pwesto sa kinaroroonan ni Maki. Knowing Kenji, paniguradong susundin nito ang sinabi ni Maki, makuha lang si Andrea. Nakahanda nitong isakripisyo ang kanyang sarili na alam ni Britney na hindi palalagpasin ni Maki upang magapi ang kanyang asawa. Bagay na hindi kailaman ni Britney mapapayagan. Pikit ang mga mata siyang nagdesisyon na alam niyang masakit ang magiging kahihinatnan noon. Ngunit kung hindi niya gagawin, mas lalo silang mahihirapan dahil si Kenji ang siyang maiipit dito. Siya na ang magsasakripisyo. Total sa kanya naman nagsimula ang lahat ng problema. Kusa na lang niyang ibibigay ang kanyang sarili at isusuko. Total siya naman ang kailangan ni Maki. Kung kaya niya nagawa ang bagay na yun ngayon. Siya na ang kusang sasama sa lalaki para matapos na ang gulo at mahinto na ang labanan sa kanilang mga pagitan. Maki, tama na! Ako ang kailangan mo, hindi ba? Narito na ako. Kunin mo ako at gawin mo ang gusto mo. Lubayan mo ng mag-ama ko. Palayaan mo na si Andrea. Maawa ka sa bata dahil wala naman siyang kasalanan sa'yo. Tigilan mo ng kahibangan mo. Tama na. Itigil mo na to. Ako nang nakikiusap sa'yo, Maki. Ako na lang ang kunin mo. Huwag mo na silang idamay pa dito. Namamalisbis ang mga luhang hiyaw ni Britney. Nakulang na lang ay pumutok ang ugat sa leeg niya. Naudlot si Kenji sa gagawin na sana niyang pagtalon nang marinig niya ang balakas na boses ng asawa. Makahulugan at puno ng pag-aalala na silang nagkatinginan ng mga tauhan niya na para bang nagtatanungan kung sino ang responsable at ano ang ginagawa sa loob ng cruise ship ni Britney. Natatandaan niyang mahigpit ang naging bilin niya na huwag itong lalabas ng sasakyan anuman ang mangyari. Sinabihan niya rin ang mga kasama nito sa van ng mga pulis na huwag siyang papayagang lumabas kahit na anong mangyari. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit naroon ang asawa niya. Okay na eh, wala nang ibang problema. Naayos na. Magaling ang ginawa mo, Britney Joanna. Ngisi ni Maki na agad nakita na ang bulto ni Britney na ginawang visible ang nagtatago nitong katawan. Britney, anong ginagawa mo dito? Umaalingaw-ngaw na sigaw ni Kenji na hindi na nakapagtimpi pa sa nag-uumapaw niyang baha ng mga emosyon. Hindi ba't sinabi ko na huwag kang lalabas ng... Naputol ng isang malakas at mahabang halakhak ni Maki ang mga sasabihin pa sana ni Kenji kay Britney. Kay Britney na biglang naguluhan sa mga nangyayari. Paano ba yan, Kenji Barwell? Sa akin pa rin ang huling halakhak. Dinig mo? Ako pa rin ang pinipili. Padambang tinalo ni Maki ang banda ni Britney habang lutang pa rin ang isipan nito. Sa isang iglap ay agad na niyang nayakap ang katawan ni Britney na biglang nanigas sa kanyang ginawa. Hindi man lang nakawala sa higpit ng yakap niya si Britney. Na biglang naging lantang gulay ang katawan at tuluyang nang hina. Do you miss me, babe? Ha? Na kahit nakuha na nila si Andrea, ay ibinigay mo pa rin ang iyong sarili? Ganun mo ba ako sobrang na-miss? Ha, babe? Bakas ng malaking pagsisisi sa mukha ni Britney na ginawa niya iyon. Sana na nahimik na lang siya sa loob ng van. Napagtanto niya na gumawa na naman siya ng problema nilang mag-asawa. Si Andrea, nakuha na ni Kenji. Bakit hindi niya agad nalaman? Pilit siyang kumula sa mga hawak at yakap ni Maki. Kung ganun pala na nakuha na si Andrea, isang kabaliwan at katangahan ang ginawa niyang pagpapakita doon at magpapagitna sa kanila. Bitawan mo ako! Bakit kita bibitawan? Hindi ba't ikaw naman ang may gustong kunin kita? Ibig sabihin lang nun, ay mahal mo pa rin ako. Kusa mong ibinigay ang sarili mo eh. Sinusunod ko lang naman ang gusto mo. Kilala mo kung masunurin, babe. Sagot ni Maki. Na muling humalakhak na nagpabaliw na ng tuluyan kay Kenji. Tuluyan nang nawala ang lalaki sa tamang hulog na ang kaligtasan na lang ng asawa ang iniisip ng sandaling iyon. Nangangalit pa ang ngipin niya nang ma-imagine ang dikit na mga balat nila. Sa wakas muli ka magiging akin. Bagay na matagal ko nang... Hayop ka, Maki! Bitawan mo ang asawa ko! Wag na wag mo siyang hawakan! Let her go, you motherfucker! Tayo ang magtuos na dalawa! Muli lang siyang tinawanan ni Maki na sinakal na si Britney gamit ang isang braso at ginawang hostage. Nagpanik pang lalo si Kenji sa tanawing iyon. Ganon din ang ibang mga tauhan at mga pulis. Nakitang-kita ang mga kaganapan. Bitawan mo, sabi siya! Ano ba? Bigyan mo nga ako ng dahilan kung bakit ko kailangan gawin yun. Alam mo kasi Kenji Barwell, gustong gusto ko siya. Mahal na mahal ko siya. Malademonyong halakhak pa ni Maki na puno ng pagnanasang hinalikan ang pisngi ni Britney. I love your wife and now she's mine. Walang anumang armas na tuluyan ang nawala sa kanyang sarili
Naiika-ikang sumugod at lumabas ng pinagkukublihan si Kenji. Lalo na nang makita niyang nagiyakap na maruming kamay nito ang katawan ng kanyang asawa. Hulog ang pangang tumigil sa paghinga si Britney. Parang biglang naging slow motion ang buong paligid sa paningin niya, lalo na nang itinaas ni Maki ang kanyang hawak na baril at itutok na iyon kay Kenji. Akmang walang pag-aalinlangan nakakalabitin na niya sana ang baril. Nang bigay todo at ubod lakas siyang hilahin ni Britney patungo sa gilid ng ship kung saan ay magkasama silang nahulog na dalawa ni Maki sa madilim na tubig dahil sa hindi na paghandaan iyon ni Maki. Ilang segundong hindi nakagalaw sa kinatatayuan niya si Kenji. Nakitang-kita ang pagkahulog at pagkawala ng dalawa sa kanyang paningin. Malakas ang naging impact ng katawan nilang magkasama na bumagsak ng tubig. "Britney!" Malakas na sigaw ni Kenji nang mahimasmasan. Tumakbo siya sa may gilid at akmang tatalo na rin, ngunit mabilis na napigilan ng kanyang mga tauhan at muling itinabi. Sa sandaling iyon, ay nagsimulang magpaputok na naman ang mga natitirang tauhan ni Maki na nakakubli pa rin naman sa pinagtataguan kanina. "Bitawan niyo ko! Nahulog sa tubig ang asawa ko! Sasagipin ko siya! Ililigtas ko si Britney! Kailangan niya ako! Kailangan ako ng asawa ko!" Pagwawala ni Kenji na pilit na pinipigilan ng kanyang mga tauhan. "Mr. Barrowell, may mga pulis doon sa ibaba, kaya sila nang bahala sa asawa mo. Kumalma ka, boss!" Wala namang inaksayang oras ang mga pulis na nakita ang pagbagsak ng kanilang target sa tubig. Ginawa nila ang lahat na makakaya upang mahuli lang si Maki na hindi na rin naman nagawa pang makatakas dahil napapalibutan na siya ng mga ito. Isang maling galaw niya lang, tiyak na matotoda siya. At dahil abala ang lahat sa paghuli sa kriminal na si Maki, hindi nila napansin at namalayan ang katawan ni Britney na tuloy-tuloy ang lubog pa ilalim ng tubig nang hindi nila nabibigyan doon ng pansin. "Maki Valencia is now captured." Radyo nila sa ibang mga kasamahan upang ipabatid ang resulta. Walang anumang naging aberya ay nagawa nilang madakip si Maki at ang mga natitira pang tauhan ng lalaki na nasa loob ng cruise ship. Nagsimulang magdatingan ng iba pang kapulisan mula sa estasyon. May mga ambulance na rin para sa mga nasawi sa bakbakan. Hindi naman nila napagtagumpayan na magawang mahanap ang katawan ni Britney na nalaman lang nilang nahulog kasama ng kanilang hinuli nang makababa na doon ang nagwawalang si Kenji at halatang galit na galit. Nagpupuyos ang damdamin ng lalaking aligagana. "Nasaan ang asawa ko? Si Britney! Nasaan siya, ha?" Gulantang na nagkatinginan ang mga pulis, nagtatanungan kung tungkol saan ang sinasabi ni Kenji. Ni isa sa kanila ay walang may alam sa nangyari na nahulog ang asawa nito. Marahil ay dahil habang pabagsak si Maki sa tubig, ay hindi nito binitiwan si Britney, kaya ang buong akala ng mga nakakita ay iisang katawan lang ang nahulog doon. "Hindi niyo nakita? Wala kayong nakita? Paanong hindi niyo siya nakita? Kasama siyang nahulog ng anak ng demonyong yan. Nahulog ang asawa ko." Sinubukan nila magsagawa ng rescue sa palibot kung saan nahulog sina Britney. Ngunit hindi nila ito magawang makita. Nabigo sila kahit na anong galugad ang gawin nila. Hindi pa nakatulong doon ang biglang paglakas at laki ng mga alon na hindi nila malaman kung ano ang naging rason. Tumulong na rin si Kenji sa paghahanap sa kabila ng kanyang mga sugat at balang nakabaon pa sa binti niya. Hindi siya papayag na lilisanin nila ang lugar na iyon nang hindi nakikita ang katawan ng asawa. Ngunit hindi pa man lang nagtatagal ay nawalan na rin ito ng ulirat, dala ng maraming dugong nawala sa kanyang katawan. Samahan pa iyon ng matinding pag-aalala niya kay Britney. Hindi nakatulong ang mga negatibong bagay na patuloy siyang sinasampal. Dinala si Kenji ng mga tauhan sa ospital at nang mahimasmasan ay tanghali na kinabukasan ng gabing nangyari ang aksidente dito. "Si Britney, nahanap na ba? Nasaan ang asawa ko? Nakita na ba nila ang katawan? Ligtas na ba siya?" Iyon ang mga unang katanungan niya, pagdilat ng mga mata at makita ang kapatid niyang si Odessa. Agad na nagtungo doon sina Althea at Renz na makatanggap sila ng tawag mula sa mga kapulisan upang sabihin ang buong pangyayari. Umiling si Althea sa kapatid na balisang balisa. Hawak na ng noon nito ng kanyang brasong may nakatusok na karayom. Putlang-putla si Kenji. Bagamat nasalina na ng dugo, alam niyang hindi iyon makakatulong sa kapatid, pero ayaw niyang magsinungaling dito. "Hindi pa, pero patuloy pa rin naman na nagsasagawa ng rescue operation sa mga pinangyarihan. Tatawag ako mamaya sa kanila para makibalita. Marami na rin naghahanap sa kanya ngayon dahil nag-hire na sina mami at daddy ng divers." Naikuyom na ni Kenji ang kanyang kamao at hindi na napigilan pa ang malakas na umiyak kahit na walang tunog at tanging mga luha lang niya ang nagpapakita.
Kitang-kita ni Althea ang hirap at sama ng loob na pinagdadaanan ng kanyang kapatid. Wala siyang ibang magawa doon, kundi ang panoorin lang ito at hagurin ng marahan ang likod ni Kenji. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Makikita natin siya, huwag kang mag-alala. Alon ni Althea sa kanya kahit walang kasiguraduhan iyon. Britney can swim. Malay natin, nakalangoy pa siya at kung saan napadpad. Maghahanap na rin sila sa mga karatig ng isla. Suggestion na rin sa kanila. Pumasok sa silid si Noah, na hilam sa luha ang mga mata at puno ng pag-aalala. Patakbo niyang tinungo ang kama ng ama. Bakas ang sakit sa mukha ng bata, ang hirap ng kalooban nang makita ang kalagayan ng ama. Sa tabi ng kama ni Kenji ay naroon si Andrea na may dextrose din sa kamay at kasalukuyang nagpapahinga. Gaya ng inaasahan, traumatized ang bata na panay lang ang iyak. Kaya kinakailangan ito na pakalmahin sa pamamagitan ng pagpapatulog dito upang makapagpahinga na rin ang katawan. Iyon lang ang muna ang kanilang magagawa para maging maayos ang lagay ng bata. Daddy! Malakas na bulalas ni Noah na gano'n na lang ang malakas na pag-iyak habang mahigpit sa kanya ang yakap. Bata pa siya pero alam niyang hindi maganda ang nangyayari sa paligid niya sa hitsura ng ama.